Magandang katanungan. Bilang isang kababaihan, alam ko na maraming kababaihan din na nanonood ngayon ang nais sumali sa ganitong patimpalak. At alam ko rin na maraming mga kababaihan ang may kanya-kanyang problema about about sa kanilang nilang sarili at kulang sa kumpiyansa para sa kanilang sarili. Ngunit ako bilang kababaihan, tumatayo sa inyong harapan upang maging inspirasyon. Maging inspirasyon na tayong mga kababaihan ay lumaban patuloy para sa ating magandang kinabukasan. Maraming salamat po. Thank you so much once again, candidate number 7, Stanley Corolla. Next, we have candidate number 2, Althea Ison. You may now pick a number. And that is number. The question will be coming from Miss C. Balaban, 11. All right, Althea, Lalabanan sa matalinong your question is, paano mo malalabanan sa matalinong paraan masamang panghuhusga ng mga taong sa iyo? Thank you. Naniniwala ako na ang all right, please, can you play it one more time? Paano mo malalabanan sa matalinong paraan ang masamang panghuhusga ng mga taong sa iyo? malalaman bilang isang kabataan na nakakaranas ng panghusga, ang aking gagawin rito ay ang pagiging mabait. Gagawin ko silang inspirasyon sa aking buhay. Pagkat naniniwala ako na ang pagiging masama sa kapwa ay walang maidudulot na mabuti sa atin. Kaya ako'y naniniwala na ang pagiging inspirasyon sa kanila ay may pamangka ako na ang kanilang hinuhusgahan ay may kayang may kayang may pagmalaki at may kayang maabot na pangarap. Thank you so much once again, candidate number 2, Althea Ison. Next, we have candidate number 11, Ashley Villarosa. Please pick a number from our fishbowl. And that is number. And the question will be coming from Miss C. Balaban, 6. All right, Ashley, here is your question. Aral na may ipapasa sa kasalukuyang henerasyon sa susunod. Magandang gabi sa lahat. Ang aral na maipapasa ko sa susunod na henerasyon ay ang pagiging matatag sa buhay. Dahil naniniwala ako na sa mundong ating ginagalawan ay napakarami ng pagsubok ang ating pagdadaanan. Kaya naman sa ating mga kapwa kabataan at sa susunod na henerasyon, patuloy tayo na maging matatag sa buhay at lumaban sa ating mga karapatan. Upang sa huli ay magkaroon tayo ng isang mas matagumpay, mas makulay, at mas maunlad na buhay kasama ang ating barangay Malaban. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 11, Ashley Villarosa. Next, we have candidate number 6, Hannah Lee Arevalo. Your question will be coming from Miss Team Malaban, number 8. All right, Hannah,
Here's your question. Bukod sa iyong mga magulang, sino ang pinakamaimpluwensyahang tao? Ano ang kanyang nakamit upang magbigay aral sa mga kabataan? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Bilang isang kabataan, ang mapapakilala ko sa inyong pinakamaimpluwensyang tao ay walang iba kundi ang ating mayor na si Mayor Arman Dimaguila, na nagpapatunay na hindi hadlang ang kahirapan para hindi ka makapagtapos ng pag-aaral at hindi mo maabot ang iyong mga pangarap. Ayun lamang po at maraming salamat. Thank you so much. Once again, candidate number 6, Hannah Lee Arevalo. Next is our Miss Teen Malaban 8, Jasmine Rombawa. Your question will be coming from Miss Teen Malaban number 1. All right, Jasmine, here is the question. Bilang isang kabataan, ano-ano ang iyong realization sa araw-araw mong pamumuhay? One more time, please. Thank you. Bilang isang kabataan, ano-ano ang iyong realization sa araw-araw mong pamumuhay? Thank you for that wonderful question. I believe as a youth, the one thing that I realize is we need to be brave because there's a lot of challenges in life, and with that challenges, we need to overcome it by telling yourself that you are good, by telling yourself or by being confident. And with that, I believe that my advocacy is about psychological health illnesses. I know that stress and some kind of depression can affect us in so many ways. And with that, and with that, I want to tell the world that we must build the dikes of courage so that we can hold back the flood of tears. Thank you. Thank you so much once again, candidate number 8, Jasmine Rambawa. Next, we have candidate number 1, Angel Bason. Your question will be coming from Miss Team Malaban number 10. All right, Angel, here is the question. Bibigyan ka ng pagkakataon na magbigay ng 3 salita na maihahalin tulad sa isang kabataan. Ano-ano ito at bakit? One more time, please. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magbigay ng 3 salita na maihahalin tulad sa isang kabataan, ano-ano ang ito, bakit? Bilang isang kabataan, bibigyan ko kayo ng 3 salita, ngunit iisa lamang ang sasabihin ko. Maging responsable at maging responsable sa lahat ng bagay. Ayun lamang po at salamat. Thank you so much once again, Miss Teen Malaban 1, Angel Bason. Next, we have our Miss Teen Malaban 10, Prizen Marie Caponita. Your question will be coming from Miss C. Malaban 9. All right, Prizen Marie, here is the question.
Sa larangan ng pampalakasan ngayong Olympics 2024 Paris, bilang isang kabataan at bilang isang kandidato at kandidato ng Miss Team Malaban, naniniwala ka ba na kinapihan ay mas malakas kaysa sa mga kababaihan pagdating sa physical sports? Maraming salamat sa napakagandang katanungan. Para sa akin, bilang isang kabataan, ako ay naniniwala na hindi nasusukat ang kalakasan ng isang tao. Dahil katulad ni Heidelin Diaz, na isang kababaihan na kauna-unahang nanalo sa weightlifter na sa larong pandaigdig, siya ay nagpatunay na tayo mga kababaihan ay kayang gawin ang mga ginagawa ng mga kalalakihan. At ngayong gabi, nag-iiwan ako ng isang salita sa mga kababaihan na tayo ay isang babae at hindi isang babae lamang. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 10, Rizan Marie Caponita. Next, we have candidate number 9, Chesney Cassie. Please pick a number from our fishbowl. And your question will be coming from Miss Team Malaban, number 12. All right, Chesney, here is the question. Bilang isang kabataan na nagmamahal sa bayan, ka makakatubag ng suporta sa lumalalang tensyon sa teritoryo ng West Philippines. Please play it again one more time. Thank you. Bilang isang kabataan na nagmamahal sa bayan, ka makakatubag ng suporta sa lumalalang tensyon sa teritoryo ng West Philippines. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Bilang isang kabataan, ang matutulong ko po ay pamamagitan ng plataforma ng social media. Naniniwala po ako na hindi nababase ang ating posisyon, edad at rango sa buhay kung ikaw ay magligtas ng mga nasasakupan. Katulad nga ni Gabriela sila, siya ay isang nagsisimula ng mga kakabihihan na hindi lang ang mga kalalakihan na kaya magligtas ng ating pantay-pantay na karapatan. With colors pride, we stand and fight for love and truth, 3 days and nights. And I thank you. Thank you so much once again, candidate number 9, Chesney Cassie. Let's proceed to our candidate number 12, Noah Marie Portas. Your question will be coming from Miss Team Malaban, number 5. All right, this time, Noah, your question is, Ano ang hakbang na maaari mong gawin upang palakasin ang kakayahan ng mga kabataan na maging leaders? Ang una, maraming salamat sa iyong katanungan. Unang hakbang na aking gagawin ay isang maging mabuting ehemplo sa aking kapwa kabataan. Dahil naniniwala ako na ang empowerment ay dapat magsimula sa ating sarili. And I also believe that our youth has the power to change the world and we must empower them to do so. At iiwan ko ang isang katagang sa inyo. The empowerment of young people is an essential component of creating a sustainable and prosperous future for all. And I thank you. thank you so much once again, Miss Teen Malaban 12, Noah Marie Portas. Next, our Miss Teen Malaban 5, Luisa Asido. And your question will be coming from Miss Team Malaban,
number 4. All right, Luisa, here is the question. So, sa tingin mo, ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga kabataan ngayon, ito mapapagtagumpayan? One more time, please. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga kabataan ngayon, mapapagtagumpayan? Bilang isang kabataan ng Barangay Malaban, ang pinakamatinding hamon na ating nararanasan ay ang kahirapan. Maraming mga kabataan ang tumitigil sa pag-aaral at nagsusumikap na dumiskarte upang para matustusan ang kanilang mga pang-edukasyon. Kaya bilang isang kabataan na produkto ng kahirapan, hindi ako hindi hadlang ang kahirapan upang hindi ko makamit ang aking mga pinapangarap sa buhay. Dahil sabi nga nila, mahirap ang maging mahirap, pero mahirap kung hindi ka mangangarap. Yung lamang Thank you so much once again, Miss Teen Malaban 5, Luisa Asilo. Next, our Miss Teen Malaban 4, Rihanna Maru de la Rosa. And your question will be coming from Miss Teen Malaban number 3. All right, Rihanna, here is the question. Ang Pilipinas ay isang republikano at demokratikong estado. Bilang isang kabataan, paano mo mabibigyang kapangyarihan ang demokratikong karapatan ng iyong mga kapwa manlalaban? Okay, one more time, please. Ang Pilipinas ay isang republikano at demokratikong estado. Bilang isang kabataan, paano mo mabibigyang kapangyarihan ang demokratikong karapatan ng iyong mga kapwa manlalaban? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Bilang isang kabataan, paano ko nga ba mabibigyan ng demokratikong trato ang mga kabataan? Bilang isang kabataan, naniniwala ako na sisimulan ko ito sa aking sarili. Dahil bilang isang kabataan, naniniwala ako na ang pagrespeto at pagdisiplina sa aking sarili ay maaaring tularan ng aking kapwa kabataan nang sa gayon, maaari ako maging modelo sa kanila dahil naniniwala ako na maaari ako maging ilaw sa kanilang dilim at magiging huwarang kabataan para sa mas malakas at magandang kinabukasan. Yun lamang at maraming salamat. Thank you so much once again, Miss Teen Malaban 4, Rihanna Maru de la Rosa. Our Miss Teen Malaban 3 is Sumari Faye Copino. May we invite once again on stage, Miss Teen Malaban 13. All right, so Marie, here is the question. Turuan ang mga kabataan na gumamit ng social media ng may responsibilidad at may kakayahang makilala ang totoo at maling balita o fake news. Again, thank you. Paano mo matuturuan ang mga kabataan na gumamit ng social media ng may responsibilidad at may kakayahang makilala ang totoo at maling balita or fake news? Thank you for that wonderful question. And now, in the digital era or the modern era where we often use technology and we rely more on technology, it is important that we know how to fact check. Because fact checking will give us way to avoid the spread of fake news. And I believe that through fact checking, we can establish a good etiquette, a good citizenship where every users in social media are utilizing its function in a rightful ways. And I believe that social media is a powerful tool that we can use and we must use it and not abuse. Thank you. Thank you so much once again, Miss Teen Malaban 3,
Zomari Faye Copino. And that concludes our smart interview for this event. Muli, palakpakan po natin ang ating mga nagagandahan, nagwagwapuhan at nagtatalinuha mga kandidato vying for the crown of Mr. and Miss Teen Malaban 2024. Congratulations, candidate.